Minsan, ang mga kwentong may pinakamalalim na saysay ay hindi natin agad makikita sa loob ng silid-aralan. Isang biyahe ang nagdala sa amin sa Magallanes, hindi lang para magtanong, kundi para makinig. Sa simpleng resort na itinayo ng kanilang pamilya, namin siya nakilala. Dati, isa lamang siyang guro sa regular na klase, ngunit may isang tawag, isang bokasyong unti-unting humubog sa landas na kanyang tinahak. Ito ang isang kwento ng guro na hindi lamang nagtuturo, kundi tumutugon sa isang mas mataas na panawagan. Good afternoon po, ma'am. Ay, good afternoon. Ako po si Train Pumuteno, first year student po sa Cavite City. Yes, Ineng. Upo ka muna. Anong maipaglilingkod ko? Maaari ko po bang hingin ng konting oras niyo? Meron lamang po akong kaunting katanungan tungkol sa inyong profession. Oo naman. Walang problema yun. Pwede po ba kayong magpakilala muna sa amin and magbigay ng kaunting description para tungkol sa inyong sarili? Okay. Ang pangalan ko ay Clarissa Vilabor. Ako ay tubong Magallanes, 49 years old. Nagtuturo ako for almost 20 years now. At ang mga batang tinuturuan ko ay ang ating batang may mga kapansanan. Bakit niyo po napili na magturo sa mga bata with special needs? Paano po ito nagsimula? Isa akong regular teacher, meaning nagtuturo ako sa mga batang regular na pumapasok sa paaralan. Pero napansin ko sa kabila ng pagiging regular, meron ding mga iba't ibang pangangailangan ang bawat bata. At nakita ko ang isa sa pangangailangan nila ay ang pagbasa. Marami sa mga mag-aaral, napansin ko na nahihirapan sa pagbabasa. At dahil dito, nag-volunteer ako sa aking principal, si Ginang Florencia Gloriani that time, na sabi ko, Ma'am, pwede ho kaya tayong magkaroon ng special program about reading? At hindi siya nagdalawang isip dahil naniniwala siya na magandang programa ito. So simula noon, parang nagkaroon na kami ng special programs for children with special needs, like special needs in pagtuturo ng reading or pag-aaral ng tamang pagbasa. At simula noon, nagtuloy-tuloy na hanggang nadagdagan na ang aming special programs, hindi lang sa pagbasa, until nagkaroon na tayo ng mga bata talaga na assessed to have different special education needs. Kung makikita po namin ang inyong pang-araw-araw na buhay as special need education teacher, paano niyo po ito maisasalaysay sa amin? Simula sa pag-alis ninyo ng bahay hanggang sa makauwi na kayo. Kagaya rin ng ibang teachers, ganun din ako. Sa umaga, kailangan bago mag 7 o'clock in the morning, prepared ka na papunta sa paaralan, nakapaligo ka na, naayos mo na ang mga gamit mo. At syempre, nanay din tayo, pinaprepare din natin yung mga kailangan ng ating mga anak sa pagpasok nila. Though malalaki na sila, pero may mga ibang needs sila na tutulungan mo pa rin sila sa pag-aayos para makapasok din sila sa paaralan. So after that, just like any other teacher, pupunta ka ng school bago mag 7 o'clock, ipe-prepare mo ang classroom mo, maglilinis ka ng konti-konti, tapos aayusin mo yung classroom mo at ire-ready mo para sa iyong first class. So kasi meron akong 3 schedule ng klase sa buong maghapon. Nag-i-start ito ng 8 o'clock to 10 o'clock, then 10 o'clock to 12, and then the latest is yung 1 to 3 a.m. Before 8 o'clock, nagpe-prepare ako ng mga activity sheets and other needs para doon sa klase ko for the whole day. And then at 3 p.m., pagkatapos ng klase ko, gano'n naman kung ano ang pwede kong gawin sa aking lesson plan and any other related activities. Meron din akong added activity or duty as guidance counselor or guidance teacher. So pagkatapos noon at 4 p.m., yun na, umuwi na ako, and then kagaya ng ibang nanay, kung ano rin yung mga gawaing bahay, yun naman ang aking ginagawa. Saan po kayo humuhugot ng lakas sa tuwing nakakaramdam kayo ng pagod bilang isang guro? Sa panahong nakakaramdam ka, normal lang sa isang teacher ang maging exhausted. Sometimes nararamdaman mo talaga ito. Pero pag nakikita mo yung
bunga ng iyong mga paghihirap. Nakikita mo ang improvement ng iyong mga bata. Dito ka kumukuha ng lakas. Lalong-lalo na pag may mga ibang taong nag-feedback sa iyo na, ma'am, si ganon, nakakatuwa na, nagagawa na niya ang mga bagay na ganito, ganyan. So yun po ang nagtuturo sa akin o nagtutulak sa akin to go on sa pagtuturo ng special needs education. May mga pagkakataon po bang ginusto niyo ng sumuko pero pinili niyo pa rin po ang manatili at ano po ang mga dahilan nito? Meron din namang mga pagkakataon na nararamdaman ko na napapagod, lalo na pag ganitong medyo umiidad-idad ka na medyo may mga nasakit-sakit na sa'yo. May times na gusto mong tumigil o mag-early retirement o pumili ng ibang profession o ibang hanap buhay. Pero iniisip ko, sayang yung aking panahon pa na pwede akong maglingkod sa ating batang may kapansanan. Siguro parang na-close ko na rin sa mind ko na habang kaya ko pa at habang pwede pa, magsisilbi ako sa ating batang may mga kapansanan. So si Ma'am Claire, mabait, maunawain. Tapos ang ano ko, napakahaba ng kanyang PC. Ano bang PC dito sa akin? Pangunawa. Yun, talagang napakatsaga niya pati. Napakabait. Ano, di ba? Paano si Ma'am Claire? Maganda. Tapos, paano mabait? Kapag sinabi po natin na successful teacher, paano niyo po mailalarawan sa amin na kayo ay nagtagumpay bilang isang guro? Masasabi mong tagumpay ang isang teacher o masasabi ko sa sarili ko na tagumpay ako kung ang learning objective ko sa bawat bata ay mamimit ko. Kung makikita ko or maging evidence sa bawat bata yung pagbabago na ninanais kong maranasan o magkaroon sila. Sa lahat po ng sakripisyo, ng pagod at ng hamon na hinirap ninyo sa pagtuturo, paano nyo po masasabing tunay ninyong ipinaglalaban ang pagiging guro ng mga batang may kapansanan? Ipinaglalaban natin ang mga batang may kapansanan at ang karapatan nilang matuto ng patas, kagaya ng ibang bata. At ito ay naaayon din sa ating batas. Meron tayong tinatawag na inclusive education, kung saan ang mga bata na may kapansanan ay dapat tinatanggap sa mga paaralan. Kung may gusto po kayong ipaintindi sa ibang tao tungkol sa mga batang may kapansanan, ano po ito? Gusto kong ipaunawa sa ibang tao na ang mga batang may kapansanan ay kagaya din ng karaniwang bata na meron ding karapatan sa ating komunidad, na sila ay may kakayanan ding matuto. Gaano man katindi ang kanilang kapansanan, kung ito man ay mild or severe, bawat bata ay may kakayanang matuto. At maaari din silang maging mabuting bahagi ng ating lipunan. Maaring mabagal ang kanilang pagkakatuto, pero lahat ng mga batang ito ay may kakayanang matuto. One more. Good job. Now you turn. Another one. Go, up, down, then up. Thank you, Jacob. Next one, another one. Let's do that again. Down. We'll start at the top and do a diagonal line down. Good job. Bum, 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 bum. I am truly inspired po. Thank you po for giving us your time para mapandak ang interview nito. And may parating na din sa iba na what is behind a very successful teacher. So again, thank you po ma'am. Wow, maraming salamat din. And God bless sa inyo. Sana ay magtagumpay din kayo sa inyong mga profesyon. Thank you po. Balakakan. Sa bawat batang natutong umunawa, magsalita at mangarap, isang guro ang patuloy na tumutugon sa kanyang bukasyon.